Taas po natin ating mga kamay, mga kapatid ko. Hallelujah. Hingin natin ang gabay ng ating dakilang Diyos. Upang mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat o Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, minsan pa ang mabanal kasama ka namin sa umagang ito. Dakilang Diyos, sa iyong masaganang pagkilos sa aming balalagawan pagsamba. Salamat o Diyos sa iyong minamahal ng mga anak o Diyos, umiibig sa kaligtasan, umiibig sa iyong mahal na Panginoon. Narito, Diyos, sa kabila ng masamang panahon ng mga banal, hindi nahadlangan ang kanilang pagdalo, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Muli mong pagpalain kami, mahal na Panginoon o Diyos, sa iyong mga salita. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeida, dakilang Diyos, sa ganang akin ama, wala kong magagawa. Mahal na Panginoon, samahan mo ko, Diyos. Hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, linisin mo mga puso, mga banal, O God. Anoint thy word, O God. In the name of Jesus, hallelujah. We bind the power of darkness, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord, minmahal. God bless you po mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. At mga kapatid ko, tayo po ay ihanda po natin ang ating mga Bible, mga minamahal, ang ating mga kwaderno, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Narito po tayo mga minamahal sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bagong lahat mga kapatid, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito, mga minamahal. And I give double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Patuloy natin, inaalaala, mga kapatid, ang kanilang mga kinong aral, ang anointed teaching, mga minamahal, ating beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, amen, hallelujah. Sa lahat po ng kanilang minamahal ng mga anak, ako'y nagbibigay ng pagbati at paggalang sa The Whole Almeida family. Mga mahal sa lahat ng mga kasama ko, mga kapatid, ating mga manggagawa, mga mangangaral, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran. Amen, hallelujah. Ganon din sa ating mga baguhan, mga bisita. Mga mahal, welcome kayo sa ating malalagawain. At binabati ko rin po lahat ng ating mga kapatid, mga mahal, sa iba't ibang bansa, mga kapatid na nanonood ngayon. Amen? Hallelujah. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah. May mahal, buksan natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Marcos. Book of Mark, chapter 16, verse 15, mga kapatid. Or, mga mahal, basahin natin, mga kapatid ko, ang Marcos, kapitulo 16, talatang 15 sa Tagalog. Amen. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Amen. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Praise God. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga mahal, sa umagang ito. Ang title po natin, mga kapatid ko, ay Worldwide Mission. Worldwide Mission. Ibig sabihin, pangdaigdigang misyon, mga kapatid. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So our mission, beloved brethren, is to love the unlovable, mga kapatid. God wants us to love the unlovable. Anong ibig sabihin nun? Mga mahal, ang mission po natin, mga kapatid ko, ay mahalin natin yung mga taong hindi marunong magmahal sa Diyos. Amen. Kailangan natin silang mahalin, katulad po ng pagmamahal, pag-ibig ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid ko. At ang pag-ibig po, mga minamahal, na ipapakita natin sa kanila, mga kapatid, sa mga taong yan, ay dun sa mga taong wala pang kaligtasan, mga minamahal, ay ipakita natin sa kanila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. Amen po ba? Ipapakita natin, mga minamahal, sa mga taong wala pang kaligtasan ay yung extension na pinakitang pag-ibig ng dakilang Diyos sa lahat ng mga tao, mga kapatid. Inibig ng dakilang Diyos yung mga tao hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Kanyang ipinakita, may mahal, inihain yung kanyang buhay
ibinigay yung kanyang kaisa-isang buhay, may mahal, para lamang po tayo'y maligtas. Kanyang pinadamas sa atin, mga kapatid ko, kung paanong minamahal tayo ng dakilang Diyos. Higit pa sa kanyang buhay, lahat magsabing amen. Inibig ng dakilang Diyos yung mga tao hanggang doon sa krus. So paano natin may papakita yung pag-ibig natin sa kanila, doon sa mga taong yan? Dalhin natin sa kanila yung kaligtasan. Amen. Dalhin natin sa kanila, may mahal, yung gospel. Sabi nga ng Psalms chapter 96, verse 3, may mahal, declare His glory among the heathen, His wonders among all people. Tingnan niyo po sa Tagalog. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 96, versikulo 3, ipahayag ninyo ang kanyang kalwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. Ipahayag nyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. Mga minamahal, yung kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat po ng mga bayan, mga kapatid. Kaya yung worldwide mission na ating pinag-aaralan ngayon, tinatalakay, ay utos po yan ng dakilang Diyos sa atin. Mga minamahal ko, na mga nakasaksi sa masaganang pagkilos ng kamay ng dakilang Diyos sa ating banal na gawain. Amen? With signs, wonders, miracles, mga minamahal ko, pinakita sa atin ng dakilang Diyos yan sa ating banal na gawain. Mga minamahal, kaya pinaksaksi sa atin yan, kaya pinakita sa atin yan, may mahal, gumaling tayo sa ating mga karamdaman na bunga ng kasalanan, nilutas ang ating mga problema, mga minamahal, inayos ng dakilang Diyos ang ating sirang buhay. Mga minamahal, ang iba sa atin nasa baling ng karamdaman, ngunit kayo malulusog na ang ating katawan, mga minamahal, binigay ng dakilang Diyos yan, mga kapatid, para ibahagi natin. Amen? Para magbahagi sa mga tao. Para dalhin, mga minamahal, ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa mga tao, lahat magsabing amen. Mga minamahal, tayong inuutusan. Hindi po yung iba, lahat magsabing praise the Lord. Hindi po inuutusan ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung mga hindi nakasaksi ng kanyang kapangyarihan. Madaling maniwala sa salita ng Diyos. Madaling mangaral ng Bible, madaling mangaral ng Word of God, mga minamahal. Pero yung bigyan tayo ng dakilang Diyos ng mga patotoo, mga kapatid na nasaksihan natin dito, mga minamahal, tayo ang inuutusan, hindi sila. Amen ba? At tayo po'y tinawag ng dakilang Diyos sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na pinakilala sa atin ng Ebanghelyo, minamahal, ginamit ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Amen? Tinawag tayo hindi sa mga mabubuting salita, not in enticing words of man's wisdom, mga mahal, kundi sa kapangyarihan ng dakilang Diyos. Sabi ng Bible, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masandig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naniniwala po ko, mga minamahal, narito po kayo ngayon, mga kapatid ko, sumasamba, dumadalo, hindi dahil sa mga preachers, hindi dahil sa mga workers, mga minamahal, kundi dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Romans chapter 10, verse 14. Basahin po natin. Romans chapter 10, verse 14. Sa Aklat ng mga Roma, Kapitulo 10, versikulo 14, paano nga silang magsitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Amen? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila pinakinggan? At paano silang nangakikinig na walang tagapangaral? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Paano silang tatawag kung hindi nila sinasampalatayanan ng ating dakilang Diyos? Paano silang tatawag, mga mahal, kung hindi nila nakilala ang ating mahal na Panginoon? Through signs, wonders, and miracles. Amen. Marami pong mga kababayan tayo, mga mahal, sinusukat nila ang dakilang Diyos
sa kanilang sariling pangunawa lang, mga kapatid. Kapag sinabi po nila, may mahal, wala nang himala ngayon, hanggang doon na lang sila, mga kapatid. Kaya hindi kumikilos ang dakilang Diyos sa kanilang mga buhay. Pero sa Diyos ng Jesus Miracle Crusade, walang imposible. Amen! Magagawa ng Diyos, dakilang Diyos ang lahat ng bagay, mga mahal. So tayo pong inuutusan, hindi po sila. Sapagkat, mga mahal, sabi rito, paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan. Hindi nila napakinggan ang totoong ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Lakip ang kapangyarihan. Amen? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral. Kaya napakahalaga po ng mga ngaral. Amen ba? Napakahalaga po ng mga ngaral ng salita ng dakilang Diyos, mga kapatid. Ang mga ngaral po ay ginagamit ng dakilang Diyos. Mga mahal, binibigay niya yung kanyang mga salita, mga kapatid ko, maliwanag na ating pong nauunawaan, mga kapatid, yung kanyang mga salita sapagkat galing po mismo sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Kaya mga tao po sa sanlibutan, hindi nila alam, mga mahal, hindi po nila alam kung anong relihiyon ang sasamahan nila ngayon. Hindi na nila alam, mga mahal, kung alin talaga ang totoo, mga kapatid. Imagine, mga mahal, daang-daan ang relihiyon. Libo-libo ang relihiyon, mga mahal, sa buong mundo. Nalilito na po ang tao, mga kapatid. Ano ang kanilang paniniwalaan? Amen. Alam niyong hinahanap ng tao ngayon? Ang hinahanap nila, mga mahal, ay yung mga Kristiyanong puspos ng Espiritu ng Diyos. Amen? Mga taong maghahatid sa kanila ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga taong magdadala sa kanila ng totoong ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Sa the book of Acts, chapter 16, verse 9 and 10, mga minamahal, habang inihanda natin sa Tagalog, mga kapatid. Acts chapter 16, verse 9 and 10, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, "Come over into Macedonia and help us." And after he had seen the vision, immediately he endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 16, versikulo 9 hanggang 10. At napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo na namamanhik sa kanya at sinasabi, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan niyang magsiparoon sa Macedonia na pinatunayang kami tinatawag ng Diyos upang sa kanila'y ipangaral ang Ebanghelyo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo, may isang lalaki taga Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya, sinasabi, "Tumuwid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." Tingnan niyo po. Gaano kahalaga ang mga ngaral, mga minamahal? May mga mananampalataya, mga kapatid ko, kailangan nila ng tulong. May mga taong nangangailangan ng kaligtasan, mga minamahal ko. At si Saint Paul po ang ginamit ng dakilang Diyos, mga kapatid. Paano siya ginamit? Nagkaroon siya ng vision, mga minamahal ko. At nakita po niya yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Ano yung sinisigaw nila, mga minamahal? Ano yung sinisigaw nila, mga kapatid ko? "Come over into Macedonia and help us." Come over and help us, mga minamahal. Yan po, mga kapatid, ang sinisigaw ng kalooban ng mga tao ngayon. Mga minamahal ang mga tao ngayon, naghanap sila, mga minamahal, ng tutulong sa kanila. Kung pwede nga lang nating mapakinggan, mga minamahal, yung kanilang kaluluwa. Kung pwede nga lang natin, mga minamahal, madama, mga kapatid, yung kanilang nararamdaman. Sumisigaw na yan, "Tulungan nyo kami! Tulungan nyo kami! Sino magdadala sa amin ng totoong ebanghelyo?" Mga minamahal.
Yan ang mga tao ngayon. Hallelujah. Say, praise the Lord. Ang talagang mission natin, mahal, sabi ng Acts chapter 26, verse 17 and 18, mahal, mission po natin na ito, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Pwede nating basahin, mahal, the book of Acts, Gawa, Kapitulo 26, talatang 17 hanggang 18, mga kapatid ko. Sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 17 hanggang 18, naililigtas kita sa bayan at sa mga hintel na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw na mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Lahat magsabing praise the Lord, mahal. Yan ang mission natin, upang idilat ang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos, sabi ng Biblia. Kaya sikapin nating magbunga. Lahat magsabing amen. Sikapin nating magbunga. Sikapin nating magdala ng mga tao, mga minamahal ko, sa ating mga kababayan sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Alam niyo po ba, mga kapatid, sabi ng Biblia sa James chapter 5 verse 19 and 20, mga kapatid, sabi dito, kung ang sino man sa inyo'y nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Habang ikaw po pala, mga mahal, ay nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, habang humahayo ka, habang mga minamahal nagsisikap pang dalihin ang mga kababayan natin sa paanan ng mahal na Panginoon, maraming kasalanan mong matatakpan. Maraming kasalanan mong patatawarin ng dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Hallelujah. So kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyong mga mahal na ating dala ngayon. Ipangaral natin ang Ebanghelyong ating natanggap, mga mahal. Amen. Tanggapin man ng mga tao, mga minamahal, ang Ebanghelyong dala natin, mga kapatid ko, o hindi, mangaral pa rin tayo. Tanggapin man nila o hindi, pagtawanan ka man o hindi, mga minamahal ko, laitin ka man, mga minamahal, murahin ka man, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, mangaral pa rin tayo. Bakit? Ano sinasabi ng Isaiah chapter 60 verse 12? For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish. Those nations shall be utterly wasted. Bansa man, tao man, mga minamahal ko, na hindi maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mapapahamak. Amen? Bansa man o kaharian man, mga minamahal, na hindi maglingkod sa ating dakilang Diyos, ay mamamatay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya huwag tayong tatanggi sa mission na ito. Huwag tayong tatanggi sa mission na ito. Lahat magsabing, amen? Nakikinig po ba kayong lahat? So kung inuutusan tayo ng dakilang Diyos, mga mahal, be it. Inuutusan kang humayo, huwag kang tatanggi. Inuutusan kang magbigay para sa krusada, huwag kang tatanggi. Inuutusan kang makipagkaisa, mga minamahal, sa krusada, huwag kang tatanggi. Amen? Sapagat mission nating lahat ito. Lahat magsabing, praise the Lord. Isang example, mga kapatid, ng isang misyonaryo sa Biblia, tumanggi po sa panawagan ng dakilang Diyos, mga mahal. Sa kanyang pagtanggi, ano po yung kanyang kinahinatnan ng kanyang pagtanggi? Walang iba kundi si Jonah. Jonah chapter 1, verse 1 to 4, mga mahal. Basahin natin ang talatang ito, mga kapatid. Jonah chapter 1, verse 1 hanggang 4, mga minamahal.
sa aklat ng Jonas, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe at malaking bayan niyaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon at siya ay lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upayo niyaon at siya ay lumulan upang yumaong pasama niya sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit sa malakas sa hangin sa dagat at magkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Pwede nating palakpakan ng Amen. dakilang Praise Diyos, mga minamahal. God bless you po. Si Jonah, mga minamahal, inutusan ng dakilang Diyos mangaral sa Ninibe. Sapagkat ang Ninibe, mga minamahal, ay sobrang kasamaan sa harap ng dakilang Diyos. Mga kapatid, gugunawin ng dakilang Diyos ang Ninibe. Pero binigyan sila ng pagkakataon ng mahal na Panginoon, mga makapagsisi. Inutusan si Jonah, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at humayaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonah ay bumangon, sabi rito, tumakas siya patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngayon, mahal. Tumakas siya. Sabi ng verse 4, ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos magiba. Kung ituloy natin sa verse 11, sundan niyo po ako, hanggang 12, nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin, sabi ng mga tao sa barko. Sapagkat ang dagat ay lalong umuunos. Verse 12, at sinabi niya sa kanila, ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ko sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Alam na po ni Jonas ang dahilan kung bakit may mahal mapapahamak ang buong barko. Lulubog ang barko. Ang dahilan ay dahil sa akin, sinuway ko ang mahal na Panginoon. Sinuway ko ang Diyos. Hallelujah. Verse 17, at inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatya ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Nung inihagi si Jonah, tumahimik ang dagat, pumayapa ang dagat, naligtas ang buong barko, napuno ng tao. Pero si Jonah, may mahal, tuloy-tuloy siya doon sa malaking isda. Nilulok siya ng isda. Jonah chapter 2, verse 1 and 2. Sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. Nang magkagayon na nalangin si Jonah sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Verse 2, at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Verse 4, at aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harapan ng iyong mga mata, gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Verse 7, nang ang aking kaluluwa ay nanlulupaypay sa loob ko, naalala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Verse 9, ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin yaong aking pinanata, kaligtasay sa Panginoon. Sabi ni Jonah, oh Diyos, susundin ko na ang aking mga pangako sa iyo. Sa verse 10, at ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonah sa tayong lupa. Sinusundan niyo po akong mahal? Nakikinig po kayo? Sabi sa King James Version, sa verse 2,
Kasi ginamit doon ay Sheol. King James Version, mga binamasabi rito, and I said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me out of the valley of hell. Cried I, sabi niya, and thou heardest my voice. Mga minamahal, nung siya'y nasa loob ng isda, para daw siyang nasa impyerno. Napakainit, mga minamahal. Sabi niya, mga kapatid ko, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me. Out of the valley of hell cried I, and thou heardest my voice, sabi niya rito. Kaya yung Jonah chapter 3 verse 2, sabi niya rito, arise, sabi ng dakilang Diyos. Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee, sabi ng mahal na Panginoon. Mangaral ka, Jonah. Ipangaral mo ang iniutos ko sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Ipangaral mo ang iniutos ko sa iyo. Alam nyo, hindi natin dapat tanggihan ang utos ng dakilang Diyos na mangaral. Hindi tayo dapat tumanggi, mga mahal, kung inuutosan ka ng dakilang Diyos, mga kapatid, tumulong, makiisa sa krusada ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sapagat sa pagtanggi mo, mga mahal, sa utos ng dakilang Diyos, kasama yung pamilya natin, mga mahal, sa maapektuhan, mga kapatid. Tingnan niyo po si Jonah, nung siya'y sumakay ng barko, hindi niya kaano-ano yung mga tao sa barko. Hindi alam ng mga tao, mga minamahal sa barko, kung anong klaseng tao si Jonah. Hindi alam ng maraming mga tao sa barko, mga mahal, na siya po'y sumuway sa utos ng Diyos. Pero mapapahamak din ang mga taong yun, mga mahal. Kasama silang mapapahamak, mga kapatid, kung hindi siya sumurrender, mga mahal, sa ating mahal na Panginoon. Amen? Nakikinig po kayo? So sa pagtanggi natin sa utos ng dakilang Diyos, kasama ang iyong pamilya, kasama ang ating pamilya, kasama yung ating mga mahal sa buhay, sa palo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, napakahalaga, mga kapatid ko, ng ating pong mission, mga kapatid. So sa ating mission, we need the anointing. Kailangan natin, mga mahal, yung anointing. Yung pagkilos ng dakilang Diyos, kanina, mga mahal, sa ating choir singing, yun ang ating kailangan. Lahat magsabing amen. Mga mahal, napakahirap damahin ang presensya ng ating mahal na Panginoon kapag may dungis ang ating mga puso. Say amen. Kapag hindi tayo nagkakaisa, mga minamahal, hindi natin maramdaman ang presence ng mahal na Panginoon. Hindi siya kikilos sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Pag wala tayong pagmamahalan, pag-iibigan sa isa't isa, wala tayong pagkakaisang mga minamahal ko, kanya-kanya tayo ng takbo ng buhay, mga kapatid. Lahat tayo, mga minamahal, mapapahamak. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Naalala ko tuloy si Moses, mga kapatid ko. Si Moses, mga minamahal, ay nagbili ng dakilang Diyos, mga minamahal, kay Moses. Mga kapatid, lusubin mo. Sabi ng dakilang Diyos kay Moses, mga minamahal, lusubin mong yung mga kaaway. Moses, pasukin niyo ang Kanaan. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa Kanaan, mga kapatid ko, yun yung promised land. Bago nila masakop yun, bago nila mamatahanan yun, mga mahal, bago nila matirahan yun, mga kapatid, meron silang sasagupain. Nakikinig po kayo? Ang sasagupain po nila'y 5 lahi. Malalaki, mga minamahal ko. Canaanites, Amorites, Hittites, Parasites, Hivites, Jebusites, mga kapatid. Lahat yan, kalaban po nila. Ang bili ng dakilang Diyos, Moses, pasukin niyo ang Kanaan, lumaban kayo, at pasamahan ko kayo sa aking anghel, sabi ng dakilang Diyos. Exodus chapter 33. Mga mahal, basahin niyo yung buong kapitulo, mga kapatid ko, sa inyong mga tahanan. Exodus chapter 33, mga kapatid. Sabi ng dakilang Diyos, Moses, pasamahan ko kayo sa aking anghel. Tumanggi si Moses. Ayaw pumayag ni Moses. Sabi niya, mga mahal, ayaw ni Moses na anghel lang ang kasama niya, mga kapatid. Nakikinig po? Ayaw niya, mga mahal, makipagdigma sa kanyang mga kaaway kung ang kasama niya ay anghel lamang ng dakilang Diyos, mga kapatid ko.
Gusto niya, may mahal, ang kasama niya sa pakikipagbaka, yung presensya ng Diyos. Amen. Exodus chapter 33 verse 14, sabi ng Bible, my presence shall go with thee, Moses. Amen. Pinagbigyan si Moses, sabi ng dakilang Diyos, Moses, sasamahan ka ng presensya ko. Amen. Ako'y isa sa iyo, Moses. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tamlay ng palakpak, mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Bakit ayaw lumusob ni Moses sa kanyang mga kaaway kung hindi niya kasama ang presensya ng dakilang Diyos? Alam kasi ni Moses, kapag hindi niya kasama ang mahal na Panginoon, matatalo siya. Amen. Dahil ang sabi ng Bible, may mahal, hindi sa ating lakas, mga kapatid ko. Not by my power, not by might, but by the Spirit of the Lord. Yan ang sabi ng Bible. Amen. Hindi dahil sa galing, hindi sa abilidad, mga minamahal ko, hindi sa talinong panglupa, mga kapatid, kundi sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, sa presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Mabigat ang pangangailangan natin sa dakilang Diyos. Itong darating nating anniversary crusade. Very, very strong demand, mga mahal. Itong ating pong kinakaharap, mga kapatid ko. Kung hindi tayo sasamahan ng presensya ng ating dakilang Diyos, mapapahiya tayo sa ating krusada. Amen? Tatawanan lang tayo ng dyablo, mga minamahal. Kaya tayo magkukrusada para i-demonstrate yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa mga taong hindi pa kumikilala sa ating dakilang Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Sabi nga ng Matthew chapter 17, verse 14 hanggang 21. Mahal, basahin natin. Beloved, pakibasa po ang Matthew chapter 17, verse 14 hanggang 21. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 17, versikulo 17 hanggang 21. At sumagot si Jesus at sinabi, ulahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin niyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang bata ay gumaling mula sa oras ding yaon. Napagayon ng silapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, bakit baga hindi namin napapalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kamaunti ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lipat at sa inyo'y hindi pa may pangyayari. 21, datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Lunatic boy, mga minamahal. Pinadalangin ng mga apostol, hindi po gumaling. Nangandakilang Diyos ang nanalangin, mga minamahal ko, ay pinalayas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Privately, mga minamahal, sila po yung nagtanong, mahal na Panginoon, bakit hindi namin napalayas sa iyong pangalan? Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Prayer and fasting, mga minamahal, dyan po mag-perform ang ating dakilang Diyos ng kanyang himala, mga kapatid ko. Katulad po ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, lumago yung ating banal na gawain, mga kapatid ko. Maraming naligtas dahil ang buhay po nila nasa pag-aayuno. Hindi natin mapantayan, mga minamahal, yung kanilang sakripisyo. Amen po ba? Praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid, napakapalad po natin, mga minamahal ko, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Sapagkat mas inibig ng ating beloved pastor, mga minamahal, yung ating kaligtasan higit sa kanilang buhay. Amen? Praise the Lord!
Hallelujah. So ano ba ang presence ng dakilang Diyos? What is the presence of God? Yung presensya ng dakilang Diyos, power of God, anointing, revival, blessings, protection. May mahal, yan ang presence ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. May mahal, kaya magbuhos ang dakilang Diyos sa kanyang krusada ng revival, mga kapatid ko. Amen. Maging mga panalangin natin matagal hindi matugon ng dakilang Diyos. Sa krusada, may mahal, magbuhos ang dakilang Diyos ng pagpapala. Amen. Kaya humanda ang mga anak ng Diyos. Amen. Ang ating sandata lang, may mahal, unity. Praise the Lord. Pagkakaisa, unity. Kalimutan muna natin yung sarili natin. Kalimutan muna natin, may mahal, yung ating mga pangsariling papakanan, mga minamahal ko. Tayo po ay mga kapatid, haharap sa ating pong krusada. Amen. Praise the Lord. Kapag dumalo tayo sa krusada, hindi ka na-revive, mga minamahal, nakakalungkot naman. Kapag hindi tayo na-revive, manlalamig tayong tuluyan. Makakalimutan natin ang kabutihan ng dakilang Diyos, mga minamahal. Malipin tayong muli ng ating enemy, mga kapatid ko. Babalik yung dati nating sakit karamdaman. Maging sunod-sunuran tayo sa kaaway ng Diyos, mga minamahal. Kapag hindi tayo na-revive, amen. Ang ating kaaway, mga minamahal, walang laman, walang buto, walang dugo, masamang espiritu. Sabi ng Bible, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Hindi natin nakikita masamang espiritu yan. Amen. So we need the presence of God. Amen. We need the presence of God. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Kapag nasa yung presensya ng Diyos, kapag nasa atin yung anointing, kapag nagpapahalaga ka, mga mahal, sa iyong kaligtasan, focus ka lang, mga kapatid ko, sa ating krusada, wala na pong iba. May sandata kang taglay, mga mahal. Sabi ng Bible, for our weapon are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds of Satan. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 6, verse 7, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left. Ang sandata natin, mga minamahal ko, not carnality but mighty through God to the pulling down of strongholds of Satan. At ang ating sandata sa ating kanan at sa ating kaliwa, mga minamahal. Amen. Bibihisan tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng kanyang katwiran. Bihisan tayo ng dakilang Diyos ng kanyang sandata, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, mga minamahal, ulitin ko yung sinabi ko sa iyo kanina, sabi ng Bible, not by might, not by power, but by my spirit, said the Lord. Amen. Hindi sa inyong galing, hindi sa ating galing, hindi sa ating lakas, mga mahal, kundi sa espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay. Pwede ba nating palakpakan ang ating dakilang Diyos, mga mahal? Praise the Lord, kaya manatili tayo. Manatili tayong gumaganap ng kalooban ng mahal Panginoon, mga mahal. I-maintain natin yung righteousness, mga mahal. Always abiding in Him, amen. Manatili tayo sa Kanyang presensya. Manatili tayo, mga mahal, sa Word of God. Manatili tayo, mga kapatid, sa pagsamba, mga minamahal ko. Amen. Sa ating pagganap, mga mahal, ang ating tungkulin, mga kapatid, tayo po yung magiging anointed, mga mahal, mula sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord! Kaya mga mahal, habang umaawit tayo sa dakilang Diyos natin, mga kapatid, awitin natin, mga mahal, muli yung ating inaawit na Philippians 1:21. Mga minamahal ko. Sa panahon ng ating paghayo, mga kapatid, sa panahon ng ating pong pagdadala ng Word of God sa ating mga kababayan, mga minamahal, in season and out of season. Mga kapatid, salamat sa dakilang Diyos sapagkat hindi kayo natakot sa bagyo. Hindi kayo natakot sa masamang panahon. Amen ba? Mas makapangyarihan, mga mahal, ang inyong pag-ibig sa dakilang Diyos kaysa bagyo. Amen? Kaya awitan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Praise God. Hallelujah.
I have found that in this wide world there are many great people, but I saw that in their lives they are hopeless in their soul. So then Christ bid me to go to preach the gospel to the nation and to teach them the way to the truth, the light, the door. Although the heat of the sunshine and cold of the wind with the rain, although the tears fall from mine eyes, I must go to do His will. Though the others may backslide, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. In this hard days of this lifetime, thank you, Jesus, to fulfill the Great Commission. But I know that in this labor I can reach so many souls. In this very work of Jesus, there are many great temptations. Hallelujah, hallelujah. But I'll never be discouraged. I'll just praise Him with my soul. Although the heat of the sunshine and cold of the wind with the rain, although the tears fall from mine eyes, maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy ako maglilingkod. Ang kay Jesus na bubuhay, pakinabang kung mamatay, maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing na lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba tumalikod, patuloy ako
Jesus nabubuhay. Pakinabang kung mamatay, minsan pa, maging sa inig mo ng araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwina lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus bubuhay. Pakinabang kung mamatay. Thank you, Jesus. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Bible, huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat tayo magsisipag-ani, kundi tayo manghihimagod. Pagdating ng panahon, mga minamahal, makalimutan man natin lahat ng nagawa natin sa church. Makalimutan na natin lahat po ng ating naitulong sa church, lahat ng kabaitan natin sa church. Pero ang dakilang Diyos, hindi niya malilimutan yan. Pagharap natin sa dakilang Diyos, sabi ng Matthew chapter 25, verse 34, kung magkagayo sasabihin ko, sasabihin ng hari ng mahal na Panginoon, sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Doon sa mga ayaw tumulong sa church, sa gawain ng dakilang Diyos, mga minamahal, doon sila sa kaliwa, mga kapatid ko. Doon sa walang hanggang kaparusahan, mga mahal, mula sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Mga minamahal, panahon po ngayon ng pag-aani. Panahon, mga minamahal ko, ng pagliligtas ng mga kaluluwa, mga kapatid. I-challenge po natin ang ating mga kapatid sa dakilang Diyos, mga minamahal. Yung iba sa atin ay nag-2 days, 2 meals fasting sa mga naghahanap buhay. Yung iba ay naparito, mga minamahal, nag-off sa kanilang trabaho para mag-fasting lang, mga kapatid. Yung iba on fasting pa rin hanggang ngayon. Pagpalain kayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa inyong pakikiisa. Dakilang Diyos ang magpala sa inyong lahat. Kaya mga minamahal, walang kalugihan, mga kapatid ko. Hallelujah. Dumalangin tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating mga pangangailangan. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal ko, nais niyong tumayo, mga kapatid ko, nais niyong malumuhod, mga kapatid, nasa inyo po. Sama-sama tayo, mga minamahal ko, dumulog sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga pangangailangan. O dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salitang aming natutunan at napakinggan sa araw na ito. Mahal na Panginoon, sa paungan at panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeida. Turuan mo kami, Ama, sumunod, mahal na Panginoon, sa lahat ng napakinggan namin sa iyong mga salita, O Diyos. Mahal na Panginoon, aming ipamuhay, Amang Banal, O Diyos, ang iyong mga palatuntunan. Mahal na Panginoon, O Diyos, pagpalain mo lahat ng iyong mga anak, Amang Banal, dakilang Diyos, hallelujah, lalo sa aming nalalapit, mahal na Panginoon, anniversary crusade. Ama, ikaw ang aming inaasahan. Alam namin, ikaw ang magliligtas. Ikaw ang magdadala ng mga kaluluwa sa iyong paanan din, mahal na Panginoon. Sinabi mo, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos, kung itataas lang namin ang iyong pangalan, mahal na Panginoon, sa lupang ito, ilalapit mo ang mga kaluluwa, mahal sa iyong paanan, Lord God. Magligtas ka, mahal na Panginoon. Lord God, magpagaling ka ng mga karamdaman, O Diyos, hallelujah, Lord God, sa iyong mga kababayan. Pagpalain mo kaming lahat. Maging sa mga aming mga paanyaya, mahal na Panginoon, ano man ang aming mga paanyayang ito, O Diyos, hallelujah, Lord God, ikipagkalubo, mahal na Panginoon, ng katuparan sa pangalan ni Jesus sa lahat ng aming mga kababayan. Pagpalain mo lahat ang nakikiisa, mahal na Panginoon, O Diyos, sa aming mga gawain. Iba yung pagpapala, O Diyos, hallelujah, Lord God. Alisin mo ang kanilang mga problema at kahirapan, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Mga karamdaman, pagalingin mo, Amang Pana. In Jesus' name, Father, we pray. Hallelujah.
Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Mga mahal, kung meron man, taas ang dalawang kamay kung yan ay problema, mga kapatid ko. Hallelujah. In the name of Jesus, sama-sama nating sawayin. Mga mahal, in the name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos, pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay, cast out in the name of Jesus right now. Anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus, be healed right now. In Jesus' name, hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Poverty, problem, hallelujah, cast out in Jesus' name. Sicknesses, vices begun, problems be solved in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga mahal, bilang pananampalataya, taas natin ang ating mga kamay. Mga kapatid ko, tatalon po tayo. Sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Nagmumula sa ating mga puso, mga mahal. 3 times po, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal ang Panginoon, mga kapatid ko. Tayo po ay, mga mahal, dadako, mga kapatid ko, sa ating pong announcement. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid.